Nagsisimula ang pelikula sa isang boxing gym, kung saan sinasanay ng mga atleta ng MMA ang isang lalaking nagngangalang Octavio, na nagsasanay kasama ang kanyang mga profesional na tagapagsanay na si Cosima. Inihahanda ni Octavio ang kanyang sarili para makipagkompetensya sa laban sa kanyang karibal na si Benko. Ang laban na dapat ay gaganapin sa 2 PM ay kinailangang ipagpaliban ng ilang beses. Dahil ipinagpaliban ni Benko ang kanilang oras ng laban. Hanggang sa wakas ay nakatanggap ng kumpirmasyon si Paul, ang manager ni Octavio, at gayon din ang may-ari ng boxing gym mula sa MMA organizers tungkol sa laban ni Octavio. Opisyal na magaganap ang laban sa ganap na 5 PM bago umalis si Octavio, papunta sa venue. Naglaan ng oras si Octavio na tawagan ang kanyang anak na si Leonie. Dahil noong araw na iyon ay nagbi-birthday din ang kanyang anak na babae. Talagang umaasa si Leonie na makakasama niya ang kanyang ama sa kanyang kaarawan. Dahil nangako si Octavio kay Leonie na darating siya para magdala ng birthday cake at espesyal na regalo para sa kanya. Pero mukhang hindi natupad ni Octavio ang kanyang pangako, dahil na-delay ang laban at na-postpone. Si Cosima ay pumasok sa silid at tinanong si Paul para sa kanyang hindi bayad na sahod. Dahil 5 months ago, nangako si Paul sa kanya na taasan ang kanyang sahod. Pero hindi pa nakukuha ni Cosima ang 5 buwan na sahod niya. Hiniling ni Cosima kay Octavio na kausapin si Paul tungkol dito. Dahil nung kinausap niya mismo si Paul ay nangako lang si Paul. Pagkatapos ay pumunta silang tatlo sa arena. Habang nasa daan iniisip ni Octavio ang tungkol sa kanyang anak, dahil sa wala siya sa tabi ng kanyang anak na may kaarawan. Sinubukan ni Paul na aliwin siya at sa pagsasabing manatiling nakatutok sa kanyang laban at tapusin ng may panalo. Upang makita na niya ang kanyang anak na babae. Sa lalong madaling panahon dumating sila sa arena. Pagpasok nila sa hallway ay hindi sinasadyang nakasalubong nila si Chino at ang kanyang kapatid na si Winkler na promoter para sa laban ni Octavio kay Benko. Hindi sinasadyang nakita rin ni Octavio si Benko na lumabas sa kanyang silid at tila binigyan ng konting psychic attack. Pinalakas din ni Chino si Octavio na kaya niyang talunin si Benko, ngunit dahil masama ang loob niya sa pag-iisip tungkol sa birthday ng kanyang anak ay muntik na siyang matamaan ni Octavio bago tuluyang magambalan ng mga taong nandoon. Habang nasa locker room ay tiningnan muna ni Octavio ang kanyang kondisyon bago simulan ang kanyang laban. Biglang tumunog ang kanyang telepono at tumatawag ang dating asawang si Mina para itanong kung tapos na ang laban niya. Sinabi sa kanya ni Octavio na ipinagpaliban ng 3 oras ang laban niya at sa loob ng 15 minuto ay sisimulan na niya ang laban. Galit na galit si Mina dahil bakit niya ipapangako sa kanilang anak na pupunta siya sa birthday party ng kanyang anak. Napagkasunduan nila 3 buwan na ang nakaraan na pupunta si Octavio bago mag 5 PM. Maging si Leonie ay buong araw na nag-iisip at ayaw kumain ng kahit ano sa paghihintay sa birthday cake ng kanyang ama. Galit na galit si Octavio sa sitwasyong ito dahil gusto talaga nitong samahan ang kanyang anak sa kanyang kaarawan ngunit dahil sa pagka-delay ng laban ay lahat ng plano niya ay hindi natuloy. Si Paul na nandoon ay sinubukang pagkalmayan siya, kailangang lumaban ni Octavio, dahil sila ay lubhang nangangailangan ng pera upang mabayaran ang ilan sa kanilang mga bayarin sa boxing gym. Sinabi ni Paul na ang nakakainis na sitwasyong ito ay ang lahat ng kasalanan ni Benko, upang baguhin ang kanilang laban ng 5 PM. Nais ni Octavio na tapusin agad ang laban at wasakin si Benko sa arena. Pero gaya ng gusto ni Octavio na makapasok sa arena ay nakatanggap siya ng tawag mula sa asawa ni Mina na si David at sinabi niya na si Mina ay maghahain ng sole custody sa korte. Sa legal na paraan dapat naiintindihan ni Octavio ang rason kung bakit mawawalan siya ng custody sa kanyang anak. Makakatanggap siya ng liham bukas ng hapon. Galit na galit si Octavio sa kanyang nalaman dahil may karapatan at obligasyon siya bilang ama. Pero sabi ni Mina na huwag magsalita ng ganoon. Dahil hindi man lang nag-aatubili si Octavio sa pag-aalaga kay Leonie sa loob ng 7 taon at iniwan siyang mag-isa para alagaan ang kanilang anak. Ngunit binigyan pa rin nila ng pagkakataon si Octavio hanggang 6 PM kung hindi siya makarating doon bago mag 6 PM pagkatapos ay tiyak na hindi na makikita ni Octavio ang kanyang anak na babae. Si Octavio na ayaw mawala ang kanyang anak ay nagpa siya na umalis bago siya nakipaglaban kay Benko. Sinubukan ni Paul na pigilan siya na umalis dahil ang kanyang mga aksyon ay maaaring magkaroon siya ng 1 taon na ban, ngunit si Octavio ay walang pakialam sa lahat ng iyon. Dahil sa ngayon ang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay ay ang makita ang kanyang anak bago mag 6 PM. Dahil kung hindi, ay hindi na niya makikita pa ang kanyang anak. Si Octavio ay nakipagkita rin kay Rico dahil aalis na siya sa arena. Si Rico ay isang hardline fan ni Octavio at madalas kumita ng malaki dahil madalas itong tumaya sa kanyang pangalan. Ngunit hiniling ni Octavio na huwag muna siyang abalahin dahil gusto niyang umalis sa lugar. Mayroon lang siyang 60 minuto para makita ang kanyang anak. Si Winkler at si Chino ay sinusubukan na pigilan si Octavio na umalis.
Pagkatapos ay inutusan nila ang kanilang mga tauhan na agad na hulihin si Octavio para hindi siya makaalis. Sumakay si Octavio sa isang taxi na nagkataong malapit lang sa kanya. Pinakiusapan niya ang driver na agad na pumunta sa Max Burger para kunin ang birthday cake na inorder niya para sa kanyang anak. Ngunit sa daan ay nahadlangan sila at naharangan ng isang selebrasyon sa shortcut na daan patungo sa panaderia. Nagpasya si Octavio na tumakbo mula roon dahil ang mga tauhan ni Winkler ay tila nakarating din sa lugar na iyon. Gayunpaman kahit anong pilit niyang takasan sina Chino at si Winkler at ang kanyang mga tauhan ay nakahanap at napalibutan siya. Pero hindi lang nanahimik si Octavio. Sinubukan niyang labanan silang lahat. Si Winkler na pakiramdam na hindi niya kayang lumaban ay piniling pabayaan si Octavio at tawagan ang ibang reinforcement na dumating sa kanyang lugar. Biglang tumawag ang mga magulang ni Octavio at tinanong kung bakit hindi sila pinayagan ni Mina na makita ang kanilang apo. Gayong gusto lang ng kanyang mga magulang na samahan ang kanilang apo sa kanyang kaarawan. Sinubukan din ni Octavio na pakalmayan ang kanyang mga magulang at sinabing may konting away sila at aayusin niya ito. Maya-maya ay tinawagan ni Octavio si Paul at tinanong kung saan si Chino. Sabi ni Paul, nakakuha daw siya ng impormasyon na si Chino at si Winkler at iba pa ay hinahanap siya. Pero ang mas mabigat na problema ay ang laban ni Octavio at Benko ay naayos na nila. Si Chino ay nagbigay ng maraming pera para matalo siya sa third round. Pero nagawa pa nilang ibalik ito bago siya ma-disqualify. Pero sinabi ni Octavio na inalis niya ang ilang tauhan ni Chino na humahabol sa kanya. Mayroon na lang si Octavio ng 50 minutong natitira sa kanya para makita ang kanyang anak. Hindi nagtagal ay dumating na sa lugar ang ilan sa mga tauhan ni Winkler at nagsimulang humabol kay Octavio. Patuloy na tumakbo si Octavio mula sa kanila, hanggang sa makarating siya sa boxing gym at nakasalubong si Cosima na naghihintay sa kanya. Tinawag ni Octavio si Bruno at si Anika na nagkataong nasa boxing gym upang humingi ng tulong para labanan ang mga umahabol sa kanya. Habang naganap ang laban sa loob ng boxing gym, sinubukan ni Octavio na makaalis. Sinabi ni Octavio kay Cosima na pupuntahan niya si Leonie dahil sa gusto ni Mina na ilayo sa kanya ang kanilang anak na babae. Humihingi din ng tulong si Octavio na kunin ang tarp na inorder niya sa Max Burger at dalhin ito sa lugar ni Leonie. Habang si Octavio mismo ay susugod sa bahay ni Mina, si Winkler ay nagpaputok ng baril para tumigil na sila sa pakikipaglaban sa kanila. Ngunit wala na si Octavio, kaya umalis sila upang sundan si Octavio kung nasaan man siya. Nahanap siya ng mga tauhan ni Winkler. Ngunit tila nagkaroon ng ideya si Octavio pagkatapos makita ang patrol car sa malapit. Sinubukang ibuli ni Octavio ang pulis, syempre na ikinagalit nila. Kaya hinuli nila si Octavio para dalhin sa pinakamalapit na police station. Ang balak talaga ni Octavio na mahuli siya para makakuha siya ng paraan para makapunta sa bahay ni Mina. Ngunit nang papunta na sila sa police station ay biglang bumangga ang isang sasakyan sa sasakyan ng pulis at ang driver pala ay si Winkler. Si Winkler na sinusubukang kunin si Octavio doon. Ngunit si Octavio na malakas pa rin para makaligtas ay sinubukan siyang labanan sa pamamagitan ng pag-agaw ng baril ni Winkler. Sinubukan ding tumakas ni Octavio mula sa lugar na iyon, gayon din si Winkler matapos malaman na ligtas pa ang dalawang pulis sa sasakyan. Si Paul ay nakipag-ugnayan kay Octavio. Sinabi niya na nakipag-ugnayan sa kanya si Chino at sinabing wala siyang gagawin kung babalik si Octavio sa laban. Ngunit walang pakialam si Octavio sa kanyang sinabi, dahil sa ngayon ay may 42 minuto na lang siyang natitira. Si Octavio ay dumating sa bakery para bayaran ang tart na inorder niya. Hindi pa pala nabayaran ang cake na pinakuha niya kay Cosima, dahil si Cosima ay walang pambayad sa birthday cake. Biglang dumating si Winkler, nagbigay din si Winkler ng isa pang pagkakataon kay Octavio para bumalik siya sa laban nila ni Benko. Ngunit ang pagkakamali ni Winkler ay sirain ang birthday cake ng anak ni Octavio, na pinaghirapan niyang i-order para sa kanyang anak. Si Octavio ay galit na galit at sinimulang bugbugin si Winkler ng walang awa, kung hindi pa nakapunta si Cosima ay malamang tinapos ni Octavio si Winkler. Nang makalabas si Octavio doon ay dumating na rin pala si Benko sa lugar at sinubukan din siyang mahuli. Nang patuloy na tumakbo si Octavio mula kay Benko at aksidenteng dumaan si Rico sakay sa kanyang motorbike. At sinubukang tulungan si Octavio. Pagkatapos ay pinakiusapan ni Octavio si Rico na dalhin siya sa isang istasyon ng subway para makapunta siya kaagad kay Mina. Nakakuha din si Octavio ng isang voicemail mula kay Paul na nagsasabing madidisqualify si Octavio sa laban at mawawala din ang pera ni Chino. Nakarating sila sa isang lugar malapit sa istasyon ng tren, ngunit sinubukan ni Rico na humingi ng tawad kay Octavio at hiniling sa kanya na sumunod sa mga kahilingan ng mga taong nagtangkang hawakan siya. Ilang tao ang dumating upang makita si Octavio sa lugar na iyon, ang isang babaeng boss na nagngangalang Danica. Tinanong niya si Octavio kung kanino siya nagtatrabaho. Si Octavio ay labis na nalito sa sinabi ni Danica dahil hindi siya nagtatrabaho para sa sinuman.
Tinanong siya ni Danica kung ano ang kinalaman niya kay Chino at kung bakit hindi siya lumaban sa laban. Ipinaliwanag ni Octavio na siya ay umalis upang makipagkita sa kanyang anak bago mag 6 p.m. Pagkatapos ay pinakiusapan ni Danica ang kanyang mga tauhan na tawagan si Chino at tinanong kung paano niya makukuha ang kanyang 500,000 para sa panalo sa taya. Dahil kung hindi agad nakuha ni Chino ang pera, siya at ang kanyang kapatid ay malalagay sa panganib. Isa sa mga tauhan ni Danica ay nandoon para bantayan si Octavio. Ngunit sinubukan ni Octavio na tumakas mula sa lugar na iyon. Nagtungo siya sa istasyon ng tren sa hindi kalayuan, noong nasa tren na siya nang hingi ng tulong si Octavio sa mga taong nandoon upang makalas ang kanyang pagkagapos. Sa loob niya nakita ang isang balita na anunsyo tungkol sa paghahanap sa Hummer na sasakyan na bumangga sa sasakyan ng pulis na kanyang sinasakyan. Pagod na pagod si Octavio sa lahat ng nangyari sa kanya, hanggang sa makatulog siya sa tren. Nagising si Octavio dahil dumating na ang tren sa kanyang destinasyon. Ngunit siya nagulat nang makalabas siya ng tren. Dahil nalaman ni Benko kung nasaan siya. Tumakbo ulit si Octavio mula sa paghabol ni Benko at sa mga tauhan nito. Hanggang sa makarating siya sa isang bar na hindi kalayuan sa train station. Si Benko at ang kanyang mga tauhan ay sinubukang salakayin si Octavio. Kahit isa sa kanyang mga tauhan ay maaring saksakin si Octavio sa tiyan na nag-iwan ng sugat sa kanya. Sinubukan ni Octavio na labanan si Benko na parang kapalit ng kanilang laban sa arena. Hanggang nagawang matalo ni Octavio si Benko. Habang nasa labas ng club, aksidenteng nakita ni Octavio si Paul na nandoon din. Agad na napagtanto ni Octavio na sa lahat ng oras ay maaring nalalaman ng mga humahabol sa kanya ang kanyang lokasyon. Dahil habang nasa dressing room ay inactivate ni Paul ang GPS sa kanyang relo at nakakonekta sa cellphone ni Paul. Humingi ng paumanhin si Paul sa nangyari dahil wala siyang ibang pagpipilian para tulungan siya. Ang problema ay gusto din ni Paul na bumalik si Octavio sa laban. Ngunit nang malaman niya na sinimulan nila siyang salakayin at patayin. Napagtanto ni Paul na ang lahat ay lumampas na, ngunit walang pakialam si Octavio at sinabihan si Paul na umalis na kaagad kung hindi, tatapusin siya ni Octavio. Pumunta si Octavio sa bahay ng kanyang mga magulang para gamutin ang kanyang mga sugat. Nagulat ang kanyang mga magulang sa kalagayan ni Octavio. Ngunit sinabi ni Octavio na ayos lang siya. Nakipag-ugnayan si Paul kay Octavio upang ayusin ang lahat ng ito. Si Octavio ay wala pa ring pakialam sa mga sinabi ni Paul. Sinabi ni Paul na makipagkita siya sa kanya bago niya puntahan ang kanyang anak. Pero napagtanto din ni Octavio na nasa panganib si Paul nang papunta si Octavio sa animal shelter. Nakipag-ugnayan din si Octavio kay Rico at sinabing alam niya kung nasaan si Chino. Si Rico gusto mahuli si Chino para kolektahin ang kanilang mga napanalunan. Ipapadala din ni Octavio ang kanyang lokasyon kapag nasa animal shelter na siya. Dumating si Octavio sa cat shelter para kunin ang pusa na kanyang binili. Tinawagan din ni Octavio ang mga pulis para pumunta sa animal shelter at sinabi sa kanila na alam niya kung nasaan ang taong bumangga sa sasakyan ng pulis. Pinakiusapan sila ni Octavio na dalhin din ang SWAT team. Sinabi ni Octavio napakadelikado ng mga taong ito at maraming armas. Hindi nagtagal dumating si Paul at ilang tauhan ni Chino sa lugar. Si Chino na alam din ang posisyon ni Octavio ay humiling sa kanya na sumuko. Si Chino ay galit na galit sa kanila dahil sa kanila hinahabol siya ngayon ni Danica at humihingi ng kanilang taya na pera. Nang biglang mula sa likod ay nandoon ang mga tauhan ni Danica at nagsimulang barilin sila. Hindi nagtagal dumating din ang pulis na tinawagan ni Octavio. Doon ay labis na nadismaya si Chino dahil nawala ang lahat ng kanyang pera dahil kay Octavio. Binaril pa ni Chino si Paul sa binti at sa balikat. Nang babarilan na niya si Octavio, dumating si Cosima at sinusubukang iligtas si Octavio. Sinubukan nilang dalawa na pigilan si Chino. Ngunit mukhang malakas pa rin si Chino para makaligtas. Galit na galit si Octavio at sinimulang talunin siya ngunit muli ay nakaligtas pa rin si Chino mula sa mga pag-atake ni Octavio. Nang papunta si Octavio sa bahay ni Mina ay aksidenteng nakasalubong muli ni Octavio si Chino na mukhang sasalakayin siya. Ngunit biglang nawalan ng malay si Chino sa kanyang harapan. Nakarating si Octavio sa harap ng bahay ni Mina dahil sa pagod ay bumagsak si Octavio. Tuwang-tuwa si Leonie nang makita ang kanyang ama doon habang nakahiga sa kalsada. Niyakap ni Leonie ang kanyang ama ng mahigpit. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood kaibigan.